maaari kaming manahimik, magkaroon ng kapayapaan at katiwasayan. Turuan niyo po kami na maunawa ang iyong katuruan tungkol dito. At nawa ang iyong kaliwanagan ang siyang maghari sa aming buhay. Palakasin niyo po ang aming katawan, ang aming isip at pananalig, at ngayon maghari kayo sa aming puso. Lord, we ask you to be our preacher, our teacher. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Matthew 6:25 to 26, isa sa mga pinakamadalas pag-aralan na bahagi ng Gospels, pero napakakonti ng application sa buhay. Jesus speaks here, I tell you to not worry about your life. Don't worry about having something to eat, drink, or wear. Isn't life more than food or clothing? Look at the birds in the sky. They don't plant or harvest. They don't even store grains in barns. Yet your Father in heaven takes care of them. Aren't you worth more than birds? Maraming alalahanin ng tao na ang ending lang naman ay maradalas tungkol sa pera. Natatakot magutom, natatakot na walang ipambili ng pagkain, ibayad sa mga bayarin, natatakot mawala ng trabaho, natatakot din magkasakit dahil baka magastos ang gamutan, mawala ng hanap buhay, natatakot na mabaon sa utang, sumabit sa mga utang dahil baka hindi mabili ang mga kailangan. Maraming panganap-takot tungkol lang talaga sa sikmura. Maraming mga mukha at hugis ito, pero ang ending tungkol lang naman sa mga basic needs, basic necessities. Kakainin, iinumin, panggastos. And the main point of Jesus here is that God provides at least the necessities. Yan ang isang talagang ipinangako. So ang kanyang tunay na itinuturo, do not worry. Do not over-worry to the point that you overthink. Hindi sinasabing do not think about your needs. Pero pag sinasabing do not worry, ibig sabihin lang, do not overthink. Isipin up to a point. Isipin hanggang merong pwedeng magawa ang ating mga kakayanan. Pwede nating mapalitan ng sitwasyon, mabago ito, pero not to the point na isip ka ng isip kahit wala ka namang magagawa para baguhin ang sitwasyon. Do not worry. Do not overthink. Matthew 6:27 to 30. Can worry make you live longer? Why worry about clothes? Look how the field, how the wildflowers grow. They don't work hard to make their clothes. But I tell you that Solomon, with all his wealth, wasn't as well clothed as one of them. God gives such beauty to everything that grows in the fields, and even though it is here today and thrown into a fire tomorrow, He will surely do even more for you. Why do you have such little faith? Itong pagtuturo na ito ni Jesus ay talagang tamang-tama sa 99.99% of people. Sabi niya, lagi kayo nag-aalala tungkol sa kakainin nyo at iinumin. At dahil ngayon, cash economy na tayo, pwedeng sabihin, lagi kayo nag-aalala tungkol sa pera. Nakikita nyo ang mga ibon, pinapakain ng Diyos. Mas mahalaga naman kayo kaysa sa kanila. At lagi kayo nag-aalala, anong isusuot natin? Hindi na lang ngayon basic needs, kundi yung mga anong itsura ko, ano ang aking image, ano ang aking packaging, maganda ba o pangit. Hindi na lang basta pagkain, masarap ba o hindi masarap. Ya, bakit kayo nag-iisip ng mga ganyan? Kitang-kita nyo na nga sa paligid nyo ang mga damo, ang gaganda nila kahit hindi sila gumagawa ng tela. Hindi nila dinadamitan ng kanilang sarili, ang Diyos ang nagdadamit sa kanila, kaya ang gaganda nila. Eh kung yung mga damo, nasasandali lang ang buhay, dinadamitan ng maganda, kayo pa kaya? Bakit ang liit ng inyong pananalig? Here, Jesus has another main point. And He says, God also provides the embellishment, the beautification. Hindi lang ibinibigay ni Jesus yung pinaka-kailangan, may dagdag pang ganda at dekorasyon. Worry does not achieve anything good.
Kung sa una sinabi niya, worry will not put food on your table, worry will not give you the money that you need, neither will worry beautify you. Hindi ka pagagandahin. Diyos pa rin ang nagpapaganda sa iyo. At sabi, kahit na mo'y pinapaganda, ikaw pa kaya na higit namang mas mahalaga. Napakalinaw ng ginawa niyang example, kasi napakalinaw din naman na nakakalimot tayo madalas sa katotohanan na ang Diyos ang tunay na nagmamahal, nagpapakain at nagpapaganda sa buhay natin. Hindi pera, ni hindi kalusugan, siya. Kahit walang kalusugan, pwede tayong mabuhay. Kahit hindi perfect ang buhay natin, tuloy ang buhay. Sino ba ang perfect ang health? Pagbalahat tayo, nagpasuri, nag-blood test, nag-x-ray, nag-ultrasound, ipina-check mo lahat, ang iyong ngipin, ang iyong gilagid, ang iyong mga balon-balunan, ang mga kuko mo, ang iyong balat. Sino ang perfect? Wala. Ang sinasabi ni Jesus dito, kahit hindi perfect ang buhay, kahit marami kayong gustong wala, tuloy din ang buhay, kaya huwag kayong mag-alala. Life goes on. At nakakapagtaka nga yung iba, matagal mo nang inaasahang nailibing, buhay pa pala. Ang tagal-tagal na isang bulati na lang hindi pumipirma sa kanyang death warrant. Naunahan pa niyang siya nga sa kabilang buhay ng iba. You can never tell. Hindi ko mo ang tao ay walang trabaho, walang hanap buhay, ay wala na siyang future. Ngayon lang yon. Sino makakapagsabi bukas? Hindi ko mo ang tao ay hindi malusog, may sakit, may karamdaman, ay dapat na siyang malungkot ng sobra-sobra. Siyempre, hindi yun nakakatuwa. Pero hindi dapat sobrang ilungkot. Dahil buhay pa siya. At nakakatiyak ba tayo na mauuna nga siyang sumakabilang buhay kaysa dun sa ang lulusog? Sabi niya, ang kapayapaan, ang katahimikan ng buhay, huwag niyong isalalay, isandal, iasa sa mga bagay. Iasa niyo yun sa Diyos. Diyos ang nakababatid kung ano ang pinakamabuti, kung kailan dapat kang bigyan at anong dapat ibigay sa iyo. Ang iyong buhay ay hawak ng Diyos. Hindi ito nakasalalay sa iyong mga ari-arian, sa iyong trabaho, ni sa iyong kalusugan. Matthew 6:31-33. Don't worry and ask yourselves, will we have anything to eat? Will we have anything to drink? Will we have any clothes to wear? Only people who don't know God are always worrying about such things. Your Father in heaven knows that you need all this. But more than anything else, put God's work first and do what He wants. Then the other things will be yours as well. Huwag kayong lagi mag-worry, mag-alala, problema. Anong kakainin ko? Anong iinamin natin? May isusuot ba tayo? Mga tao lang na walang Diyos ang nag-iisip ng ganyan. Sabi ni Jesus, hindi bagay kahit kaninong nananalig sa Diyos na nag-aalala sa mga bagay na yan kasi yan ay Diyos ang nagbibigay. Hindi naman lahat ng masipag nakakahanap buhay. Hindi naman lahat ng tamad, gutom, madalas pa nga sila ang overfed. Hindi lahat ng malusog ay mahaba ang buhay. Hindi lahat ng may sakit ay namamatay agad. Hindi natin alam yan. Kaya hindi ka dapat mag-alala. Mamamatay ba ako? Problema yan ng Diyos, hindi mo yan problema. Ang problemahin mo kung paano ka mabubuhay at kung paano mo bubuhayin ang walang kabuhay-buhay mong buhay. Kasi kung kukunin ka na ng Diyos, wala namang makakapigil sa Kanya. Even if you're in the pink of health. Pero kung ayaw ka pa niyang kunin, meron nga 3 beses na nagpapakamatay, buhay pa. So hindi natin inaalala kung kailan tayo mamamatay o mabubuhay. Yon ay alalahanin ng Diyos. Sabi niya, alam ng iyong Ama sa langit na kailangan mo lahat yan. Alam nga namang mas marunong ka pa sa Kanya. Alam niya yan. Ang atupagin nyo, sabi ni Jesus, put God's work first. Do what He wants. Unahin nyo ang gawain ng Diyos. Unahin yung sundin siya. At matapos yung unahin yun,
susunod na rin yung iba. Worry is for people who do not have and do not have belief in God. Worry is for people who do not know what really matters. And what does matter? Jesus has another prescription. His main prescription is this: do not focus on your needs and your wants. Not even basic needs. Pag laging yan ang inisip nyo, mag-aalala talaga kayo, kakarinkles lang kayo. Meron na ba kayo talagang kilalang namatay sa gutom? Meron namamatay na empacho, na sobrahan, kakakain, dumami sobrang kolesterol, dumami lang mga kung ano-ano mga masamang bahagi ng buhay. Pero kano karami na talaga yung namatay dahil sa gutom? Hindi proportionate yung numbers ng namamatay sa gutom sa number ng nag-aalala na mamatay sa gutom. Hindi tayo supported by statistics para magkaroon ng scientific basis ang ating pag-aalala. Pero pansinin nyo, ang teaching ni Jesus, sabi niya, huwag kayong mag-isip ng kakainin, iinumin, isusuot. It was very revolutionary. Why? Because during his time, 90% of the people were always hungry, sick, needy, almost naked. Kasi ang kayamanan ng buong sangsinukob, hawak lang ng royalty at ng konting ruling families. Karamihan ay mga alipin, mga patay gutom, isang kahig, isang tuka, halos walang maisuot o walang pambihis. At sa disyertong kinakalagyan nila, madalas ay halos walang mainom, maraming tagsalat, maraming mga gutom. Tapos sa setting na yon, sinabi ni Jesus, huwag na yan ang pag-iisipin nyo, hindi yan ang mahalaga. Isipin nyo kung gaano ka revolutionary yung idea na yon. Samantalang, it seemed to be the most natural thing to worry about. Pero sabi ni Jesus, you are all wrong. Inuubos nyo ang inyong lakas sa mga bagay na hindi nyo dapat pag-ubusan ng lakas. It was a new idea because everyone was focused on necessities. Ang sabi ni Jesus, gusto nyo kumain, gusto nyo uminom, gusto nyo madamitan, pues, huwag pagkain, huwag inumin, huwag damit, ang isipin nyo. Diyos ang bahala doon. Ang isipin nyo ay kung paano bibigyan ng kasiyahan ng Diyos para bigyan kayo ng makakain, maiinom at idadamit. At ito ang inyong pagtuunan ng pansin, sabi ni Jesus. Kung talagang gusto nyong kumain, mabuhay, magkaroon ng mga pangangailangan, focus on doing God's work, on what God wants. Pag ginagawa mo ang gawain ng Diyos, empleyado ka ng Diyos. Pag empleyado ka ng Diyos, hindi problema ng Diyos sa pasweldohan ka. Pero hindi mo ginagawa ang gawain ng Diyos, hindi ka empleyado ng Diyos, hindi mo isinusuko ang sarili mo sa Diyos, paano mo inaasahan at bibigyan ka ng Diyos ng mga pangangailangan mo? Kaya sabi niya, kung gusto niyo maging secure, huwag kayong mag-alala tungkol niya sa mga bagay na yan. Ang atupagin nyo, sundin ang kalooban ng Diyos, gawin ang kanyang gawain, at lahat niyang gusto nyo, bunga lang yan. Pag tama na ang inyong pananalig, bunga lang yan. Pag natutuwa na sa inyo ang Diyos, bunga lang yan. Pag maka-Diyos na kayo, hindi yan ang pataba. Bunga lang yan. Ang pataba, sundin nyo ang kalooban ng Diyos. God's works, pag pinag-uusapan ng God's works, iniisip agad ng iba, mag-charity, mag-mission, magpakain ng mga mahihirap. Yes, God's work yon. Pero hindi lang yun ang God's work at hindi yun ang tinutukoy ni Jesus dito. God's work is not always ministry or service or sacrifice, though all of those are really part of God's work. But what is God's work that will change your life, that will bring God's blessing? The real work of God. Dalawa kasi ang work of God yung panglabas, yung nakikita, yung nagagawa ng kamay at paa, yung pagtulong sa mahihirap, sasabog ng salita ng Diyos, yung pagmamahal sa kapwa, gawa yan ng Diyos.
pero panglabas. Ang mahalagang gawa ng Diyos na madalas ay hindi natin napapansin kasi busy tayo doon sa panglabas na gawa ng Diyos, yung pangloob. It is the coming, the reign, and the fruition, the fulfillment of God's kingdom in your heart. Remember that God's kingdom is our heart. Pag sinabi natin na palawakin ang kaharian ng Diyos, laging iniisip natin, mag-convert ng mga tao, dumami ang mga believers, dumami ang mga charities, dumami ang mga pagtuturo. Yes, that's part of it. But that is the outward kingdom of God. And most of the time, we neglect the inward kingdom of God. At yung paggawa natin sa kalooban ng Diyos, hindi lang sa labas, kundi mas mahalaga sa loob ng ating puso. Doon tayo mapapalinya sa kalooban ng Diyos, doon tayo malalagay sa path of blessings, at doon susunod bilang bunga ang mga pagkain, ang mga inumin, ang mga damit. Ang sinasabi dito ni Jesus, huwag laging panglabas na religiosity ang inyong atupagin, puro pagtitiis, puro pagsasakripisyo. Dahil part yan ng kingdom of God, pero hindi lang yan ang buong kingdom of God. May nakakalimutan ngayong kingdom, ang inyong puso, ang inyong isip. Dapat dun nyo rin sundin ang kalooban ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, pakainin mo ang mahihirap, sumusunod ka. Dalawin mo ang mga prisoner, sumusunod ka. Pero pag sinabi niyang, manalig ka, papayapain mo ang iyong loob, sumusunod ka ba? God does not only want to be the king of the kingdom outside of our hearts, but more importantly, He wants to be the king inside our hearts, our minds, our thoughts. And Jesus is saying here, you want to be well provided for? First, refocus your energy from worrisome thought to godly activities and growth. Refocus your energy from overthinking to becoming godly, to becoming like God. Imbes ubusin mo ang iyong lakas ng kaaalala, wala naman nangyayari. Kaiisip, wala naman nangyayari. Ituon mo ang iyong pansin sa pagiging makadiyos sa loob ng iyong puso. Maraming application yan. Ipinapayo ni Jesus sa kanyang reseta, gumawa ng maganda kaysa mag-isip ng pangit. Nagwo-worry ako. Anong gagawin ko? Gagawa ako ng maganda para huwag kong maisip itong pangit na iniisip ko. Natatakot ako. Anong gagawin ko? Magmumukmok? No. Gagawa ako ng tama para itong maling iniisip ko ay mapalitan, matanggal sa utak ko, at maging busy ako sa paggawa ng tama na mawala na ako ng espasyo para sa mga iniisip kong nakakatakot lang at wala namang nangyayari. In other words, Jesus is saying, replace bad thoughts with good deeds. Tuwing tayo'y natutokso ng masama, huwag kang isip ng tukso na yon. Get busy doing something good. The law of impenetrability says only one thing occupies one place at one time. And so if you want to drive away ungodly, worrisome, fearful thoughts in your mind, fill your life with good activities. Hindi naman pwede magkasabay yun isa-isa lang. Pag nagsisimula ka na mag-alala, kapatid, get busy doing good. Ayan, nag-iisip na ako, wala kaming pera. Ayan, nag-iisip na ako, baka ako magkasakit. Ayan, nag-iisip na ako, baka hindi ko mahulugan yung hulugan kong lupa. Ayan, nag-aalala na ako. Pag nagsisimula na yon, umanap ka ng magagawang tama para maging abala ka sa tama at hindi ka abalahin ng mali. And here, doing good does not always mean being charitable, being kind, sacrificing. Although that is doing good also. But here, doing good could mean letting God rule your heart. Madalas kasi, ang pakahulugan natin sa paggawa ng mabuti, laging may ginagawa ka. Pero nalilimutan natin na isa sa mga pinakamagandang magawa, yung ang Diyos ang payagan nating gumawa sa loob ng ating puso
sa loob ng ating isip at baguhin niya ang paraan ng ating pag-iisip. Kasi kung nag-aalala ka, matatakotin ka, warrior ka, kung ano-ano pa, magiging busy ka, charity, kakakanta sa choir, kakatituro sa Bible study. Yes, up to a point nakakalibang. Up to a point, nagiging busy ka doing good. Pero mamaya, pag nag-iisa ka, magbabalikan uli sa iyo yung mga fear. Magbabalik uli sa iyo yung mga takot. Kasi ang totoo, in-entertain mo lang yung sarili mo sa ministry. Kaya hindi ko ina-encourage sa mga tao na gamitin yung ministry bilang entertainment. Pwede po bang maglingkod sa Sunday School? Bakit? Naiinip po ako. Nood ka na lang ng TV. Kasi kahit magturo ka sa Sunday School, pag uwi mo sa inyo, maiinip ka uli. Pwede po bang sumama ako doon sa nagbabalot ng mga relief goods? Bakit? Kasi po nangungulila ako eh. E pag uwi mo sa inyo, di mangungulila ka lang uli. Gusto mo na mawala ang iyong pangungulila, gumawa ka ng mabuti. At ayun gagawin mong mabuti, hayaan mong pagharian ng Diyos ang utak mo para maimantak mo ng iyong utak. Para hindi ka naiinip, hindi ka nalulungkot, hindi ka nag-aalala. Kaya may ginagawa kang charity o wala. Pero pag ginawa mo yung religious work na entertainment para lang ituon ang pansin mo mula sa yung mga nakakatakot na ideya, maya-maya, pabalik-balik din yun. At magtataka ka, ba't kaya nagsaserve na ako kay Lord, ganito pa rin ako, matatakotin. Nagsaserve na ako, ganito pa rin ako, maalalahanin, nag-aalala. Eh kasi, naghanap ka lang ng libangan. Panglabas lang yung ginagawa mo, hindi pang loob. Dapat ang magbago, yung loob. Magamat, nakakatulong din na nagbabago yung labas. Pero panandalian at artificial. Maganda yung may ginagawa ka sa labas, tapos may ginagawa ka rin sa loob. Pinapalitan mo ang paraan ng iyong pag-iisip. Kaya kung minsan nakakantsawan ka, ganyan ba ang Christian? Ang tagal-tagal mo na nagpa-Bible, ang laki-laki ng Bible mong hawak, ganyan pa rin ugali mo. Eh hindi naman kasi nagpalitan ang pag-iisip ko eh, napalitan lang yung schedule ko, mami. Ganun na katotohanan. Kaya yung mga barumbadong anak, kahit nagka-camping, Christian ka, barumbado pa rin. Kasi nagkaroon lang siya ng good activity, pero hindi napalitan ang thought. So sisingit at sisingit, babalik at babalik din yun. Kaya madalas tayong nakakantsawan ng iba. Ang tagal-tagal mo na sa church, ganyan ka pa rin. Eh paano? Naglibang lang naman ako doon. Ginawa ko ang sarili kong busy katatrabaho, thinking nakatatrabaho ko, paghihimalaan ako ng Diyos. No. Ang paghihimalaan ng Diyos na gaganap, nagpalit ka na ng pag-iisip. Hindi sa pagpapalit lang ng activity. Pagkamat yung pagpapalit ng activity, nakakatulong yon. It can put you in the right path para yung isip mo sumunod na magbago. Pero kahit nagkaskasin mo ang tuhod mo kaluluhod, kahit magtatalon ka hanggang kisa may kadadasal at kalulundag kang kawa-worship, kahit na pagkurin mo ang sarili mo sa lahat ng ministry, pag hindi ka nagbago sa loob ng iyong puso, walang katuturan. Because the real kingdom of God is inside the heart. At ang tunay na godly activity, hindi lang yung panglabas na charity and service, kundi yung pagsusuko ng paraan ng pag-iisip para sumunod ito sa pag-iisip ni Jesus. Kaya sabi niya sa Matthew 6:34, don't worry about tomorrow. It will take care of itself. You have enough to worry about today. Gaano karaming Kristiyano, kahit Sunday School principal o teacher o pastor o singer, ang hindi nag-aalala tungkol bukas. Therefore, hindi tinatablan. Busy lang sa ministry, pero ang puso, takot pa rin at maagang nag-aalala, hindi pa busy sa tunay na work of God. Because the work of God is outside, yes, but the more important work of God is inside the heart. So retrain your sight from the future, which is unmanageable, to the very present here and now, which is manageable. Yan ang payo ni Jesus. Iniisip mo yung bukas. Bakit? Nandun ka na ba? Wala pa po. Meron ka na bang mapapalitan tungkol sa mangyayari bukas? Eh, hindi pa nga nangyayari? Wala po. Eh, ba't ka isip ng bukas? Hindi ka ba nagsasayang ng oras at pagod niyan?
Ang hawak mo lang, itong minuto na ito. Hindi mo nga alam kung next hour buhay ka pa. Ang hawak mo lang, itong minuto, segundo na ito. Ito ang pwede mong baguhin. Ito ang pwede mong i-influence. Dito ka mag-operate. Do not operate on the past. Pag sobrang ka sentimental, wala kang iniisip kundi yung past, malulungkot ka lang. Nakakalungkot ang nakaraan. Nakakatakot ang kinabukasan. Yung isip ng nakaraan, malulungkot. Yung isip ng kinabukasan, matatakot. Kaya sabi ni Jesus, ang atupagin mo, yun lang ngayon. Wala ka bang makakain ngayon? Meron naman po. O yun pala. Hubad ka ba ngayon? Meron naman pong damit. Yun pala. Pag nauhaw ka talaga ngayon, may mainom ka, meron naman po. O ano problema mo? Eh yun pong bukas. Bukas mo na problemahin yon. Alangan naman, yung iinumin mo bukas, ibigay na sa iyo ngayon. Yung iinumin mo next week, ibigay na sa iyo ngayon. Alam nyo kung ano mangyayari? Malulunod kayo. Pag ininom nyo sabay-sabay, yung lahat ng iinumin nyo dapat sa future pa lang. At ganun ang nangyayari sa mga matatakotin, nalulunod. Kaya ang dapat disiplinahin, ang isip. Pag heto lumulubog na naman ang araw, naaalala mo lahat ng mga mahal mo sa buhay na namatay, malulungkot ka talaga. Sundan mo na, magpalibing ka na, sige na, para magkasama-sama na kayo. Ayaw mo naman, tigilan mo na kaiisip. Pag kumakatok na sa utak mo yung mga lungkot, mga alaala, gunita of the good old days, mo, lumayas ka dyan, tapos ka na. Pagka kumakatok sa iyo yung bukas, o ano kakainin mo bukas? O, magbabayad ka ng Meralco next week. O, ganyan. Next week pa yun, umalis ka dyan. Ang gagawin ko ngayon, maghahanap buhay ako ng kaya kong gawin. Mag-iipon ako ng kaya kong ipunin. Mag-i-enjoy ako ng kaya kong enjoyin. Because God's blessing for today is enough for today. But if you divided God's blessing for today between your needs today and your needs tomorrow, it will never be enough. Because your needs for tomorrow will get from God the supply tomorrow. Ngayon, kung yung lakas ng loob mo ngayon, hahatiin mo pa sa ngayon at sa nakaraan na, kulang na naman. Kaya ang tao laging kulang, they don't focus on the here and now. Kahit yung mga nagkaroon ng bagong boyfriend, ang saya-saya sa simula, kasi present lang siya. Nung nakalkal mo na sa Facebook yung mga dati niyang post, nalaman mo yung dati niyang girlfriend, lumulungkot ka na. Tapos na nga yun ikaw nga ang present. Kaya nga ang tawag doon, X. Bakit pati X, hinuhukay mo pa? Lulungkot ka. Tapos nakita mo lang na may makakasama siya sa outing next week ng company nila, nagsisimula ka na magselos. Wala pang nangyayari. 99% of your worries are only in your imagination. Kaya sabi niya, don't worry. Philippians 4:6-7. Don't worry about anything, but pray about everything. With thankful hearts, offer up your prayers and requests to God. Then, because you belong to Christ Jesus, God will bless you with peace that no one can completely understand. And this peace will control the way you think and feel. So you see, it's a mental process. Religiosity is concerned about activities. Spirituality is concerned about thoughts. Ang relihiyoso, maraming ginagawa yung katawan. Gumagapang, tumatalo, naglilingkod, kung ano-ano, yumuyuko. Pero ang spiritual, sa isip, umaandar ang lahat. Nilulupig, ginagapi niya ang mga negative thoughts. Pinagtatagumpay niya at pinananaig ang mga positive thoughts. Dahil ang utak natin ang tunay na trono ng Diyos. Pero pag ang pinaupo mo doon si Satanas, ang nagiging bunga sa utak mo, takot, pag-aalala, pangamba, selos, lahat na. Kaya sabi ni Jesus, hayaan mong ako ang maghari sa iyong puso. Sabi ng Philippians, gusto mo mag-alala, libangan mo mag-alala, huwag na lang.
manalangin ka na lang. Ganon din naman yun eh. Mag-aalala ka, manalangin ka na lang. At ang panalangin mo, mapagpasalamat ka. Mag-roll call ka ng mga blessings sa buhay mo. At iparating mo sa Diyos ang iyong mga kahilingan, hindi dahil hindi niya alam, dahil alam na niya yun, just to make yourself feel good, na nasabi mo, naihinga mo, pero kahit hindi mo sabihin, alam na niya yun. Do not pray to inform God. Kaya maraming prayer, therapeutic lang. You feel good. It's for your consumption. It's not for God's information. At sabi niya, pag nanalangin ka, ng totoong panalangin, tunay na nagpapasakop ka sa Diyos, paghaharian ka ng kapayapaan. Matitiwasay ka. Matatahimik ang iyong loob. Sa paraan na di kayang maintindihan ng sanlibutan. Kasi ang sanlibutan, warrior. Hindi ka nila maintindihan kasi nasa ibang level na ang iyong utak. Sabi at, pag naghari na ang kapayapaan sa iyong puso, yun dapat mauna. Ang bunga ng panalangin na totoo, kapayapaan. Sabi niya, pagpayapa ka na, yung kapayapaan na yan ang siyang maghahari sa paraan ng iyong pag-iisip at sa iyong damdamin. The peace from God, because of the prayer of faith, will control the way you think and feel. So pray instead of worry. Yung natutokso ka na mag-alala, magdasal ka. And be thankful instead of worried. So imbes na isa-isahin mo ang iyong mga pangangailangan na nakakatakot, isa-isahin mong pasalamatan ang lahat ng naging pangangailangan mo na ibinigay naman ng Diyos kaya buhay ka pa nga ngayon. Imbes nagre-reklamo yung utak mo, palitan mo ng pagpapasalamat. Imbes nagtatanong, lagyan mo ng exclamation mark ng thank you Lord. Kailangan ko po ng tubig. Ay, hindi pala yun. Lord, alam nyo na nga palang kailangan ko ng tubig. Lord, salamat po sa balde-balde, drum-drum, dam-dam na tubig na nainom ko na mula noon hanggang ngayon. Pag naalala mo ang lahat ng kabutihan sa iyo ng Diyos, lalakasan yung pananalig na naging mabuti siya noon, magiging mabuti pa rin siya bukas, matatahimik ka. Yung Lord, wala po akong sapatos na pula. Ay, Lord, salamat po pala dahil narigyan ako ng sapatos na red, orange, green, indigo, blue, violet. Rainbow na pala ang mga naging shoes mo noon. Wala ka lang ngayon ang gusto mong style. Yun ang pinofocus mo, kaya ka nagre-reklamo sa buhay. Ipagpasalamat mo nga na meron kang paa. Ay, wala nga pala ako sapatos, pero may paa naman ako. Thank you, Lord. Kaya pagka tayo nag-aalala, ang una mong gawin, manalangin ka at isa-isahin mo ang lahat ng dapat mong ipagpasalamat sa Diyos. At sa haba no, nakatulog ka na lang, nakalimutan mo na mag-alala. Alam niyo kung anong tunay na magandang gawin? Pag may takot, pag may alalahanin, just survive the moment. Just survive the minute. Patalsikin mo yung negative idea, punuin mo ng positive, mamaya wala na yun, iba na yung mood mo, tapos na. Kailangan mo lang makalampas. Pero pag may negative idea ka, may takot, tapos in-entertain mo pa, dinagdagan mo pa ng drama. Palitan ng ating pag-iisip. Kahit nakakulong ka sa loob ng isang preso,
Kung malaya ang espiritu mo, hindi mo yun mararamdaman. Pero kahit ang laya-laya ng katawan mo, pero nakakulong ang iyong espiritu, isa kang bilanggo. At maraming bilangguan ng isip. Ang dami-dami mga tao, kahit nagapangan ng isip, ng ipis, tirahan ng ipis sa kanilang mga tenga, gapangan ng buhok, baliwala lang. Pero meron takot na takot. The same ipis, magkakaibang tao, ibang effect. Kasi yung takot, prisoner yon. Ano mga kinakatakutan natin? Yun ang ating mga kulungan. Itatanong mo, bakit takot na takot ako sa ipis? Yung kapatid ko, hindi. Naupa na nga niya, napisa na yung ipis, hindi pa niya napansin. Bakit siya tahimik? Ako hindi tahimik. Kasi natatakot ka. Paano ka matatahimik? Ipanalangin mo mawala ang ipis sa planeta. Imposible yun. Ang ipanalangin mo, mawala yung takot mo. Baguhin mo ang iyong isip kaysa baguhin mo ang mundo. Baguhin mo yung attitude mo tungkol sa iyong asawa kaysa panalangin mo, baguhin siya ng Diyos. It's all in the mind. And when you have faith and you pray, God will bless you with serenity that is beyond logic or comprehension, that is beyond common sense. The real blessing is change inside the mind, not in outward or outside events. Ang tunay na pagpapala hindi yung yumaman ka. Ang pagpapala na bago ang pag-iisip mo na feeling rich ka, kahit di ka rich, di feeling rich ka, masaya ka. Pero kahit rich ka, tapos hindi ka feeling rich, you're feeling miserable, you're feeling poor ka kahit ka bilyonarya. It's the feeling that matters, not the outside reality. Kahit ang bahay mo, palasyo, hindi ka nasisyahan, miserable pa rin ang feeling mo. Yung nakatira sa simpleng bahay na nasisyahan, mas maganda ang pakiramdam nun kaysa doon sa hindi maganda ang pakiramdam na mayaman. Pero kung mayaman ka na, tapos maganda pa yung kalooban mo, di doble-doble blessing. Kaya yung mga mayayaman na, pinayaman na ng Diyos, binigyan na ng kagandahan, binigyan ng kasikatan, ng kapangyarihan at ng pera, tapos hindi pa rin kayo kontento, mahiya-hiya naman kayo sa Diyos. Binigyan ka na ng maraming pera, pera pa rin ang worry mo. Ba't hindi ka na lang magpa-facial grafting at palagyan mo ng peso o dollar sign ang iyong mukha kasi mukha kang pera. May pera ka, tapos pera pa rin yung worry mo. Nakakahiya na yan. May asawa ka na, may pamilya ka na, may anak ka na, ang lungkot-lungkot mo pa rin sa buhay. Yung iba nga, ulilang lubos, walang pamilya, walang asawa, walang anak. Ikaw ang dami-dami mo ng mga tao sa paligid mo, puro ka pa rin reklamo. Nakakahiya na yan. Umasenso ka na, naiingit ka pa doon sa mas mataas sa'yo. Mali na yan. Hindi yung mga bagay sa labas ng ating puso ang mahalaga, kundi yung mga iniisip natin sa loob ng ating utak. Yun ang nagpapasaya. Yun ang nagbibigay ng kapayapaan at katahimikan. That's why real spirituality is about change in the way we think. Kailangan ipagdiinan yan kasi yan ang nakakalimutan. Kasi ang nakikita lang natin, what is visible, what is audible, what is tangible. But real spirituality cannot be seen. It happens in the mind. Your mind, your thought, is your immediate, effective, and working reality. Your thought is your reality, not the outside world. Kasi, kung nasa elevator ka at takot na takot ka, yung iba hindi, ang reality mo, fear. Ang reality nila, hindi. Although pareho ang outside reality nyo, pero iba yung loob ng puso nyo at ng inyong isip, magkaiba ang inyong nadarama. When worried, change your thought, not your situation. Especially if you could not be changed. Especially if the situation could not be changed immediately or easily. May mga bagay na binabago kung kaya at pwede. May mga bagay na tinatanggap na lang para ka matahimik. Tulad ng asawa, mababago mo pa ba yan? Tanggapin mo na lang para ka masaya. Napapalitan ba ang magulang? Napapalitan ba ang anak?
Napapalitan ba yung general features ng katawan natin na hindi nakakaya ng cosmetic surgery? No. So instead of problematizing it, appreciate it, celebrate it. Be thankful. When worried, change your thought before changing your situation. Romans 12:2, let God change the way you think. John 3:3, Jesus replied, I tell you for certain that you must be born from above, that you must be born again before you can see God's kingdom. Gusto mong pagharian ka ng Diyos? Baguhin mo muna ang iyong pag-iisip. Kasi pag ikaw ang nakaupo sa trono ng iyong isip, walang lugar para sa Diyos. Ang tunay na kaharian ng Diyos ay ang isip. Hindi mga ulap, hindi himpapawirin ang utak ng tao. Sabi niya, gusto mong makita ang kaharian? Gusto mong maranasan ang paghahari ng Diyos? Ang kapayapaan, ang katahimikan, ang kasiyahan, kagalakan? Change the way you think. You must be born from above means change in spirituality, change in essence, in thought, and thinking. You must be born from above before you could see God's kingdom. And God's kingdom is to be filled and ruled by God, to enjoy God's peace and rest. In-oversimplify kasi Pumikit ka, tanggapin mo si Jesus, humingi ka ng tawad sa imang kasalanan, save ka na, wow, nasa kingdom of God ka na. Yes, there is truth in that. But that is not the complete truth. Because the kingdom of God is not only just about afterlife or about eternal life. The kingdom of God is also about life here and now. Hindi nadadaan yun sa formula na pumikit ka at tanggapin mo siya. Kailangan mayroong ongoing process, pagpapalit ng pag-iisip. Para yung kaharian ng Diyos, lubos na paghari sa sarili mong utak. Kaya sabi ni Jesus sa Luke 17:21, there is no use saying, look, here it is, or look, there it is, about God's kingdom. God's kingdom is here with you. God's kingdom is in your hearts. It's in your thoughts, in your mind. Hindi sa impapawid, hindi sa ere, but sa utak. So do not overthink, do not overworry, and do not fear. Kasi walang mabuting ibubunga. Yung mga kilala nyo na lagi nag-aalala, nalutas na ba ang mga inaalala nila? Hindi rin naman, napagod lang sila. Only believe. Mark 5:36, Jesus heard what they said, and he said to Jairus, don't worry, just have faith. Your worry will bring you down, your faith will bring you up. Worry is thought. And worry is thought that drains, weakens, and disempowers. Yung pag-aalala ay nasa isip lang, pero yan ang isipin na sumisip-sip sa iyong lakas, nagpapahina, at nag-aagaw ng iyong kaligayahan. Ang kabaligtaran ng worry is faith. Faith is thought. But it is thought that charges and recharges, strengthens, and empowers. So choose. Pipili ka, yung nakakapagpahina na pag-aalala o yung nakakapagpalakas na pananalig. It's your choice. So it is important to teach, train, and discipline your mind to not worry. To not think of and look at fear, but to have and operate by faith. Ang tinititigan, nasusundan. Pag tumitig ka sa nakakatakot, doon ka susunod sa nakakatakot. Kaya dapat ang titigan mo ay ang Diyos, padanalig, at doon ka masusunod. 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. Naglalakad kaming nakapikit. Hindi yung nakikita ng mata ang inaasahan namin na gagabay sa amin. Ang inaasahan namin gagabay sa amin ay ang aming pananalig. Kahit pa nga ang pananalig,
kuminsan ay hindi mukhang kapanipaniwala dahil ang nakikita ng mata ay nakakatakot, threatening, but we walk by faith, not by sight. Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Huwag ka na makiayon sa pag-iisip ng sanlibutan, kundi hayaan mong mabago ka sa pamamagitan ng pagbabago ng paraan ng iyong pag-iisip. James 1:6-7, you must believe and not doubt. Because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Kailangan ka manalig at huwag kang mangamba, huwag kang magalinlangan, kasi ang nag-aalinlangan, ang nagdududa, ay parang sinisiklot-siklot ng mga hangin at alon, galaw ng galaw, ikot ng ikot, pero walang nararating. At huwag mong asahan na kung ikay mangyayari. You have to focus on only one. Focus on Jesus. Kaya sabi niya, unless a man is born again, unless a man is changed in the way he thinks, yun ang ibig sabihin ng born again, ha? Hindi ibig sabihin ng born again, ay, nagpabaptize na ako, ay, may dala na akong Bible, ay, nagsa-Sunday school na ako. Mga bahagi lang yun ang magiging born again. Ang tunay na born again, napapalitan ang pag-iisip